Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bob's TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan at ngayon ay pag-usapan natin, no? Ito pong pasabog, no? Netong si Senator Lacson mga kababayan na posibleng sumira o magwasak sa karir neto pong si Marcoleta mga kababayan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At syempre shoutouts tayo sa mga followers natin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta at sa palagi po nating hinihiling 1 view, 1 like po sana. Maraming salamat sa inyo. Okay, so eto mga babayan, pakita ko sa inyo to na kung saan nako, matindi tong pasabog ni Senator Ping Lacson mga kababayan. No, dahil nga pong etong si Gutesa, no, di umano, nawawala na nga po mga kababayan. No? Hindi na po makita doon sa kanyang address mga kababayan. Bakit kaya nagtatago si Gutesa? Mga babayan, no? Ito, alam nyo, sinasabi ko nga po, no? Bakit ko nasabi na ito yung sisira kay Marcoleta? Kasi, simple lang. Siya yung naglabas na itong testigo na to Diba? Kukwestiyonin siya ng taong bayan, no? Kung ano na nangyari dito kay Gutesa. At the same time, ito yung sinasabi natin, no, na parehong-pareho yung pattern po. Yung ginawang paninira dati laban dito kay Senator Lacson. Parehong-pareho yung pattern. No, yung testigo po na inilabas, no, laban dito kay Lacson, bigla pong bumaliktad nung huli. Eto naman ngayon, si Gutesa, mga kababayan, nawawala din po. So makikita natin dito, no, na mayroong pattern May pattern talaga na sirain. No, ito pong reputasyon ni Senator Ping Lacson pagdating dito sa Senate Blue Ribbon Committee, mga kababayan. Yun yung nakikita nating pattern dito. Sino ba yung taong nakipag-coordinate diyan kay Marcoleta, mga kababayan, at tumawag na meron daw testigo? Diba? Alam niyo na kung sino yan. At siya rin po, yung parang lumalabas na may pasimuno doon po sa testigo laban kay Senator Ping Lacson noon. Hindi na po lingid sa ating kaalaman niya kasi naibabalita naman po yan, mga kababayan, at marami na naglabas niyan. Ito ngayon ang sisira kay Senator Marcoleta dahil naniwala siya doon sa tao na yon. At ang taong bayan ngayon ay nagtatanong, nasaan si Gutesa, mga kababayan? Itinago na nga po ba? No? Yun lang po ba talaga ang intensyon ni Gutesa? No? Sirain po ang reputasyon ni Senator Lacson? Kasi biglang nawala After nung kanyang testimony, biglang nawala si Gutesa. Ano na nangyari kay Gutesa, mga kababayan? No? Out of the country na rin ba si Gutesa? Eto, panoorin natin tong balita na to para mas maliwanagan tayo, mga kababayan. Alright? Let's go. Senator, missing in action si Orly Gutesa. Baka may balita ka sa former Marine. May mga kontak ka dyan sa military. Nasaan kaya siya? Madali ba siyang ma-summon kung sakasakali? Pinacheck ko na yung mga addresses. At katunayan, humingi ng tulong nga yung RTC Manila. Doon sa address, pinadala namin sa kanila. Pero ang sabi, wala na raw si Gutesa, hindi na doon nakatira. Yes. Ang subpina na ipapadala. Wala na raw si Gutesa, mga kababayan. Hindi na raw doon nakatira. Ano na nangyari dito kay Gutesa kaya, mga kababayan?
No, itinago na nga po ba ng tuluyan? No, ano sa palagay ninyo? Oh. Dala namin sa kanya, ay i-course namin through the office of Senator Marcoleta. Ayan. And or doon sa residence or office ni dating Congressman Mike Defensor. Kasi Yan. sila naman ang nag-present, lalo si Senator Marcoleta. Yan, 'di ba? Si Defensor, mga kababayan. Dapat questionin din yan si Defensor eh. 'Di ba? Kasi sila yung nagharap doon kay Gutesa. Sila yung naglabas kay Gutesa. Ngayon nawawala si Gutesa. Madali na lang yung palusot yan. Di rin namin makakontak si Gutesa. Tapos usapan. Pero ang problema, the harm is done. Nandun na. Diba? Walang araw, baka lumabas tong si Gutesa. Mga babayan, sasabihin din yan, no, na binayaran lang siya, no, inutusan lang siya. Diba? Kaya niya nagawa yun. Diba? Ganun lang, kasimple. Kaya ito yung sisira talaga dito kay Marcoleta, mga kababayan. Ito, yung isa sa sisira kay Marcoleta. Kaya sana, alam nila kung paano makontak. Kasi chinek ko rin yung CCTV do sa Senado, noong araw ng pagdinig na nando si Gutesa. Dumating siya doon as early as 8:27. Pagkatapos siya may sumalubong sa kanya, dumiretso siya sa opisina ni Senator Marcoleta. Paglabas niya, diretso siya, sinamahan siya nung staff ni Senator Marcoleta doon sa gallery. At nanatili siya doon habang kami nagkakaroon ng pagdinig. Pinababa siya mga bandang, I think, 10:27, tinawag siya, nanggaling siya doon sa gallery. At bumaba siya. So, nako, yan yung sinasabi natin, mga kababayan. Ganong kalawak yung pakikipag-ugnayan ni Sergeant Gutesa kay Senator Marcoleta. Kasi maaga siyang dumating, pumasok sa opisina ni Senator Marcoleta. I think he stayed there for around, ibig sabihin, mga kababayan, ganun, mga around 30 minutes. Ibig sabihin, mga kababayan, ganun yung naging connection nila. No? Ganun yung naging connection nila ni Marcoleta. Pagkatapos lumabas at doon siya nanatili. Nakinig siya doon sa aming pagdinig habang hindi pa siya tinatawag. Pero nung dumating siya, nag-iisa siya. Nag-iisa ba siya nung dumating siya? Parang may kasama siya. Parang makinig ka muna dyan. Pakinggan mo kung ano yung pinag-uusapan. Hindi ko sigurado kung kasama niya, pero may kasabay siyang pumasok. Kasi sabi ni Senator Marcoleta, hindi rin daw niya alam kung nasan Pwede naman tayo humingi ng tulong doon sa mga kakilala namin, mga dating nasa serbisyo ng mga marine officers na baka sakali makatulong. Ayan. Ipapahanap na si Gutesa, mga kababayan. Sabi sa inyo yun lang din sasabihin ni Marcoleta dyan Hindi rin niya alam kung nasaan si Gutesa. Diba? Pinakamadaling palusot. Pinakamadaling, tawag natin dito? Sagot, mga kababayan. Hindi ko alam kung nasan si Gutesa. Tapos na usapan. Diba? In the first place, dapat, nagtatanong ka nga sa sa tawag dito? Sa Senate hearing, tinatanong mo nga. Diba? Yung USEC, ng DPWH, nakapag-research ka nga. Bakit si Gutesa hindi mo ni-research? Diba? Bakit si Gutesa hindi nyo na-research yung background bago mo hinarap bilang testigo? Nakakapagtaka naman ata yan, Senator Marcoleta. Again, hindi ako against dito kay Senator Marcoleta. Hindi ako galit sa kanya, mga kababayan. Kaya lang, kino-question lang natin. Diba? Kung nagagawa niya mag-question doon sa mga USEC ng DPWH, mga kababayan, nagba-background checking siya, bakit yung si Gutesa hindi siya nagsagawa ng background checking? Diba? Hindi porkit sinabi sa iyo ni Defensor na mayroong testigo laban diyan kila Martin Romualdez at Saldico
abay kinuha mo kagad. No? Hindi mo man lang bina-background check. Sino ba yung Gutesa na yan? Baka sumabit ako dyan. Diba? Dapat ganun yung ginawa ni Senator Marcoleta. Kasi, ikasisira niya to mga kababayan. Yun sinasabi natin. Dito, masisira si Marcoleta sa ginawa ni Gutesa. At sa ginawa ni Defensor. No? Kasi posibleng ganun din sabihin ni Defensor eh. Hindi na rin namin matrace kung nasan si Gutesa eh. Diba? Ganun kasimple mga kababayan. Para na maka-shed light, mas makapag-shed light sa kanyang sinumpang salaysay. Ngayon, kung hindi ka makita, i-appreciate na lang namin yung kanyang sinumpang salaysay on its face value, on its face, ano? Kung ano yung face value ng kanyang sinumpang salaysay, yun ang magiging part ng record. At ulitin ko valid yung kanyang sinumpang salaysay regardless of kung pinalsify niya yung notaryo, valid pa rin yun. Kasi aside from the affidavit, sinumpaan niya pa rin yun doon sa harap ng Blue Ribbon Committee. Diba? Yung sinasabi ko, the harm is done, mga kababayan. Diba? Andun na eh. Makapag-witness lang siya, no? Makapagsalita lang siya, makapagbigay siya ng affidavit, makapanumpa siya, tapos usapan. Parang ganun yung sinasabi dito ni Senator Lacson. No? Tapos pwede na siya maglaho, parang ganun. Wala na, hindi na natin makita. No? Ito mga si Orly Gutesa. Di ba mga babayan? So paano natin masusugpo ang korupsyon kung meron mga ganyang klaseng tao? I mean, hindi si Gutesa may mga ganong klaseng tao na gumagamit ng mga maling pamamaraan para kung meron ba silang pinagtatakpan. 'Di ba mga kababayan? Para sirain nila yung kredibilidad ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. O meron lang talagang ayaw na si Senator Ping Lacson ang humawak dahil maraming mabubuking at maraming mabubunyag. Diba? Yes, sir. What prompted you, Senator, to check the CCTV of the day that he showed up at the Senate? Ano po yung hinahanap niyo? Hinahanap ko lang kung sino yung kasama. Kasi nga nawawala siya eh. Baka kakilala ba yung kasama niyang pumasok, matanong. Kung nasaan siya, saan pwede makontak. Yun lang nag-prompt sa akin. Kaya sabi ko, tingnan nyo nga kung sino yung kasama niya nang pumasok siya. Hanggang ngayon, tinitingnan namin kung ma-identify yung kasama at baka sakaling makatulong sa pag-locate sa kanya. Actually, nung sinumon siya doon sa DOJ at hindi sa sumipot, doon ako nakapagbigay ng bilin sa ating mga staff na tingnan nyo nga yung CCTV, baka sakaling makatulong tayo sa DOJ sa paghahanap kay Gutesa. Si Senator Marcoleta has no idea of his whereabouts because that was his witness, di ba? Tama. I don't know. Hindi kami nag-uusap dalawa eh. Yun, yung masakit doon, mga kababayan. Di ba? Hindi sila nag-uusap dalawa, mga kababayan. Sir, anyway, natawa na lang yung mga reporter. Makikita nyo yung reaction nila rito eh. Natatawa na lang sila, pati si Ed eh. Hindi sila nag-uusap dalawa. Alam na nila, no, kung bakit siguro hindi nag-uusap ng dalawang to. Sabi ni Senator Marcoleta, hindi daw niya alam. As Senator, na-due diligence nyo ba yung background niya? Parang colorful yung background niya. Naging security siya daw, allegedly, ni Saldico, ni Vice President Sara Duterte, etc. Parang, yun na nga, mga babayan. No? Naging tao pa. No? Ni Vice President Sara Duterte. Kanino ba galit na galit yung mga yan? Diba? Kay Romualdez. Hindi siyang pinagtrabahuhan. Yung ba ay na-check na? Yes, nagsagawa ko ng RCBI, record check sa background investigation. At alam mo, surprisingly, pardon the word, pero ako mismo, nakita ko at sa pakipag-ugnayan doon sa mga nakakilala sa kanya, maganda yung kanyang service record. No? Masipag at saka efficient at saka diligent.
sa kanyang trabaho noong siya nasa Philippine Marines pa. So yun ang napag-alaman ko sa kanyang service record. Yung kanyang service reputation sa Philippine Marines, maganda. Tamo, si Senator Lacson pa nag-imbestiga. Sir, nabanggit nyo yung Manila RTC Executive Judge maaaring magsampa ng reklamo against Guteza and those who presented this affidavit. Kasama ba doon o masasabit ba doon for example, si former Congressman Mike Defensor at si Senator Marcoleta, or they're not included in that consideration? Hindi siya ang magsasampa ng reklamo. Nire-recommenda niya sa prosecutor's office o sabihin natin sa DOJ na magsagawa ng preliminary investigation dahil pwede maging liable sa falsification si Sergeant Guteza and others responsible for presenting his affidavit. Ang question dito, bukod kay Guteza, yung affidavit mismo. Yes, sir. Pero I think medyo sa tingin ko kasi layman, medyo stretch yun kasi wala naman personal knowledge yung nagpresenta sa kanya. In this case, si Senator Marcoleta o si Mike Defensor man na hindi talaga properly o hindi notarized ng proper notary public yung salaysay ni Guteza. Okay. Tinanong nga siya ng pagdinig na ikaw ba mismo nagpanotaryo? Ang sagot ni Guteza, opo. Ako mismo nagpanotaryo na purportedly kay Atty. Spera. Na agad-agad naman tinanggi ni Atty. Spera. Kaya nga nagdigay daan doon sa executive judge na magsagawa ng investigasyon. Kasi nakikita niya merong violation. Kasi may exclusive jurisdiction ang executive judge na maski anong syudad o bayan man o kung saan man na magsagawa ng investigation patungkol sa mga violations ng notarized documents. So you were able to confirm that maganda yung record niya when he was still a Marine, but is it correct to say that at this point, we have not proven without a doubt that naging security consultant nga siya ni Congressman Zaldico? And others. And others. Correct? As per his sinumpang salasay, yes, sinabi niya. Hindi, pero outside of the statement, affidavit ni Guteza, wala pa pong ibang evidence. We have not proven at this point, without a doubt, that he served Zaldico at that time, that he said he did. Walang corroborative na statement o document na nagsasabing siya nga ay nagsilbing security detail ni Zaldico at kung sino-sino pa man. O yun, mga kababayan, no? Grabe. No, nasa na kaya si Guteza, no? Siyempre, nakakapag-ano rin, mga kababayan, pangamba rin, no? Doon sa kaligtasan ng tao na yun. Especially, kung parang baka, no? Sinasabi natin, baka nagamit lang siya, diba? At baka naipit lang siya, no? Sa isang sitwasyon, kaya siya pumayag sa ganyan. Well, nakakapangamba rin, no, itong sitwasyon ni Guteza. At the same time, sabi ko nga, hindi po ako galit kay Marcoleta kagaya ng mga sinasabi ng mga nandiyan. Again, nagbibigay tayo ng komentaryo, reaction natin, no, doon sa mga sitwasyon, sa mga balita. Yun yung ginagawa natin dito, mga kababayan. Pero yung personal na galit kay Senator Marcoleta, wala po tayong galit na. No, nagbibigay lang tayo ng ating opinion, reaction, komentaryo, diba? Kagaya ng mga kinokomento dyan ng mga, ewan ko, mga DDS siguro. Okay, so ayan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits po tayo sa ating next video upload. Dito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace and health.